Iyan bang nakukuha ng pera mo? Matapang na sagot ni Camila. Hindi lahat nakukuha dahil mapera ka. Matanong nga kita, Sir, masaya ka ba? Tanong ni Camila. Nag-init ang batok ni Alfred sa mga sinabi niya. Nag-ibang ihip ng hangin at pakiramdam niya ay nainsulto siya. Am I really happy? Tanong niya sa sarili. Shut your filthy mouth. Iyon lang ang nasabi niya. He's guilty. Hindi niya agad masagot ang tanong ng dalaga. Nagkibit balikat si Camila. Hindi ka masaya at nakikita ko sa mga mata mo. Guard, take her away from me. Utos ni Alfred, saka hinawakan naman ang mga bodyguards si Camila sa magkabilang braso nito at hinigit papalayo. Aangal na naman sana siya pero hindi lang niya tinuloy at masistress lang siya. Dinala nila si Camila sa tatlong sales lady na inutusan ni Alfred kanina na pumili mga kakailangang dalaga saka siya iniwan doon. Hi ma'am, ito na po ang mga napili namin para sa inyo. Masiglang wika ng isang sales lady na medyo may katangkaran. Maputi siya at disente ang eyes niya. Anyway, this mall is decent kasi at mukhang walang lugar dito ang mga pulubi. Ganun din siguro sa qualification ng staff nila. Inabot ng mga sales lady sa kanya ang samut-sari at naglalakihang paper bags. Hindi na nga yun kayang hawakan at bitbitin lahat ni Camila. Nahirapan pa siya. Mabuti na lang at binalikan siya ng mga bodyguards ni Alfred at makakahinga na sana siya ng maluwag. Pero hindi doon natatapos ang kalbaryo niya. Pinabitbit rin sa kanya ang samut-saring paper bags na naglalaman ng mga pinamili ng binata. Halos malaglag ang panga niya sa sobrang dami noon. Ano? Sigurado ba kayo? Ipapapasan niyo lahat sa akin to? Mukha ba akong kargador? Pagrereklamo niya. Sa susunod kasi miss, huwag ka na magsasalita ng kahit ano kay boss. Nang hindi ka parasahan ng ganyan. Isa pa, know your place. You are just his maid. Nasaktan siya sa mga sinabing yun ni Marky, isa sa mga bodyguards. Nagulat pa siya dahil hindi niya agad naalala kung anong masamang sinabi niya kay Alfred. Ilang saglit pa nang tuluyan niyang maalala ang sinabi niya. Nainsulto niya ang boss niyang si Alfred. Napabutong hininga na lamang si Camila at tinanggap ang kasalanan niya. Pinilit na lamang niyang bitbitin ang mga paper bags na iyon na halos tabunan na siya sa dami at laki ng mga iyon. Pinagsumikapan niya iyong dalhin lahat at tinanggap na iyon ang parusa sa kanya ni Alfred. Ilang beses na rin siyang nasubsob at tumayo ulit. Hindi talaga siya binalingan ng maugok na lalaki na kasama niya. Maya-maya pa ay nakabunggo siya ng isang lalaki dahilan para maganda hulog-hulog na naman ang mga dinadala niya. Hala, sorry sir, sorry po. Natataranta niyang sabi saka pinulot ang mga nahulog na paper bags at isinabit uli sa braso at kamay niya. It's okay miss, mukhang madami yan ah. Gusto mo ba tulungan na kita? Alok ng lalaki sa kanya. Hindi niya pa maaninag ang mukha ng lalaki dahil sa dami ng dala niya at nakatakip sa kanya mukha. Talaga po? Pero hindi na. Ayoko makaabala. Salamat na lang. Tanggi naman ni Camila. No, I insist. I can't stand just watching you like that. Pagpupumilit ang lalaki. Napangiti naman si Camila. Ang bait naman ng lalaking to. Anya sa kanyang isipan, saka ipinahawak sa lalaki ang iba niyang dala. Doon rin niya nasilayan ang mukha nito at halos mapatulala siya sa nakikita niya. Nasa langit na ba ako? Bakit parang may isang hilang bumaba sa lupa? Ang gwapo niya. Nagtitili na siya sa kanyang isipan. Hindi niya alam na bukod kay Alfred ay may isa pa rin gwapong nilalang
na nasa ibabaw ng lupa at pag-alagala. Hindi niya agad nailis ang tingin niya sa lalaki na nasa harapan niya ngayon. Nakasuot ito ng puting polo, saka navy blue na pants, saka balat na sapatos. Panigurado ay mayaman na rin ito. "Salamat ha." Iyon lang ang tangi na nibulalas niya. Para nag-slow motion ang lahat sa paligid niya. "It's nothing, miss. I'm Aaron, by the way. Aaron Vergara. And you are?" Tanong ng lalaki. Inilahad dito ang kanyang kamay kay Camila pero nahihiya siya. Nag-aalangan pa siya dahil baka marumi ang kamay niya. "Ako si Camila." Humahangos niyang sagot. Nanginginig at nalalimig pa ang kanyang kamay na inabot na iyon sa binata. "Cute name. Kasing cute mo." Ani Aaron na siya nakapagpupula ng pisngi niya. "Hala, itong lalaking to, lakas mang good time. Bakit nga ba ako namumula?" Ani sa kanyang isipan. Kung ganito ba naman kagwapo ay willing akong magpauto. Pagbibiro niya sa kanyang isipan. Nangangarap ng gising. Hanggang sa exit door ng mall ay hinatid siya nito. Nakita naman iyon ni Alfred habang nasa loob siya ng limo niya at naghihintay sa paglabas ni Camila. He can't help but laugh na makita niyang halos hindi ito makita sa dami ng bitbit niya. Then biniling niyang tingin ang lalaking nakatayo sa katabi niya. Sinadya niyang lumabas para salubungin si Camila, hindi para tulungan ito, kundi para ipaunawa sa kanya na kailangan niyang matuto kung nasan lugar siya. Isa pa, kilala niya ang lalaking kasama nito. Kilalang kilala. "Alfred?" Ani Aaron nang makitang lumabas si Alfred sa tapat ng sasakyan na hinuntuan nila ni Camila. "Kilala mo siya?" Nagtatakang tanong ni Camila. "Yes, he's my best friend." Nag-first bump silang dalawa na magkaibigan. Napakangatuloy si Camila sa sobrang gulat. Sobrang liit naman ang mundo. "Why are you here, bro?" Tanong ni Alfred kay Aaron. May binili lang, bro. And I saw this young lady carrying loads of paper bag. Kaya tinulungan ko siya." Ani Aaron sa kanya. "Don't be so kind, bro. This young lady here is my personal maid. It's her duty to carry those bags. And besides, she spoke ill to me." Napawo si Aaron sa kanyang isipan. "So this girl is really something?" Aniya pa. "Really? How brave of you, Camila. No one ever spoke ill to this Mr. Billionaire right here. I salute you." Namamangha pa nitong sagot. "Shut up, man. Ako ang kaibigan mo dito." Napabudong hininga si Aaron. He can't believe na nakahanap ng katapat si Alfred. Wala talaga nagtatagal na personal maid sa binata. Bukod sa masyado siyang makalat, maiksi rin ang pasyensya nito at mabilis magalit, lalo na kapag hindi pabor sa kanya ang ginawa mo. Isa lang si Camila sa mga personal maids na pwede nitong palisin anytime. Pero hindi niya makitang mapapalis si Camila at her state now. Sir? Baka lang naman may balak kang papasukin ako sa kotse nang mailagay ko na sa loob ang paper bags na to? Hindi ko na kayang buhatin lahat eh. Sarkastikong tugon ni Camila. Bakas ang pagtagaktak ng pawis sa kanyang noo at pamumula ng kanyang pisngi. Hays, tanging naisagot ni Alfred before he gave way for Camila. "Salamat ha." Sarkastikong tugon muli ng dalaga. "Dude, she's unbelievable. Idol ko na si Camila." Natatawang tura ni Aaron. "Palaban talaga siya, dude. Pero, magpapatalo ba ako?" "Well, you can get everything in your own ways. Pero, she's really pretty, dude. Simple nga lang. You know what? Parang crush ko siya eh." Nakangiti nitong sagot na parang nagde-daydream.
Mahina siyang tinapik ni Alfred. No, just find anyone else. But not Camila, bro. At bakit naman, bro? Seryosong tanong ni Aaron. Dahil akin siya. Akin si Camila. Katulong ko siya. Hindi ko hahayaan na magkaroon siya ng relasyon sa iba. Dahil kailangan niya akong pagsilbihan. Pagdidiin ni Alfred. Fine, bro. Relax. Aalis na ako. Siya nga pala, may number ka ba ni Camila? Pahingi naman. Pagbibiro nito. Mukhang pinanindigan talaga ni Alfred ang sinabi niya. With all his riches, kayang-kaya niya yung gawin kay Camila. No other relationship except being his maid. Hindi rin ito pwede makipagrelasyon sa iba habang personal niya itong yaya. He's really capable of making that happen. Pero makakapayag ba ang isang Camila Rivera na sanay sa hirap ng buhay, palaban at may pangarap? Habang nasasakyan sila, ay tahimik lang si Camila. Tahimik siya at naiisip si Aaron. Mukhang nabihag agad dito sa kapag-uwi ng best friend ni Alfred. Nakangisi siya habang nakatingin sa kawalan na parang nababaliw. Napatingin sa gawin niya si Alfred nang nakakunot ang noo. Nawirduhan siya dahil pangisi-ngisi ang dalaga. Tinatanong sa isipan kung nababalo na ba ang dalaga o sadyang baliw lang talaga ito noon pa man. Are you daydreaming or something? Tanong ng binata. Ha? Nakangiti niyang sagot habang kumikinang pa rin ang kanyang mga mata. Baliw? You're crazy. Crazy? Sagot muli ni Camila na wala sarili. Nakangisi pa rin ito. Sobrang bilis ng pagpapatakbo ng driver nila. Pero tila slow motion ang dating kay Camila. Stop the limo! Utos ni Alfred kaya bigla nagpreno ng sakyan. Ah! Sigaw ni Camila nang mapasubsob siya. Ano ba naman yan, kuya? Magdahan-dahan ka naman sa pagpreno. Reklamo niya sabay hawak sa matangos ng ilon na nasaktan sa pagkakasubsob niya. There! You're back to your own self. Nakangising sabi ni Alfred saka pinandar ulit ng driver ng sakyan. Sinadya mo yun? Hysterical na tura ni Camila. Sa kanya biglang naalala na kailangan niya pala maging magbait dahil hindi niya dapat sigaw-sigawan ang boss niya. Sadyain mo pa pala ulit. Aniya na parang siraulo na pabago-bago ng mood. Hindi siya pinansin ni Alfred hanggang sa makauwi sila ng mansyon. Hinayaan rin siya ng mga bodyguards na buhatin lahat ng paper bags na pinamili nila kanina. Pakiramdam niya tuloy kahit nilibre siya ni Alfred ay may kakaiba naman itong pagpapahirap. Hindi pa rin libre pero pwede na. Minsan lang sa tanang buhay niya siya magkakaroon ng ganong kamahal at kagandang mga damit. Saglit na tumigil si Alfred. Pero dahil hindi na makita ni Camila ang dinadaanan niya dahil natatabunan ng paper bag sa mukha niya, hindi niya iyon napansin, kaya ang ending ay nabunggos sa likuran ng binata. Ouch! Reklamo ni Alfred. Naku po! Ani Camila saka napahilamos sa kanyang mukha dahil sa nagkandahulog na naman ng mga paper bags. Maghihirap naman siyang pulutin ang mga iyon isa-isa. Sino ba nagsabi sa'yo? Nadalhin mo lahat ng sabay-sabay. Are you even using your little brain? Sarkastikong sabi ni Alfred. Napapaut na lamang siya at hindi na sumagot kay Alfred. Mahirap na. Baka hindi naman siya makapreno ng dila niya. Matyaga na lamang niyang pinulot ang mga nahulog. Hays! Tanging nasabi ni Alfred saka dumiretso ng lakad papasok. Naparol ay si Camila sa kahanginan. Nanggigigil siya dahil ni isa sa mga bodyguards na amo niya ay walang tumulong sa kanya. Pakiramdam niya ay nagsiakyatan lahat ng dugo niya sa kanyang ulo.
Sa wakas ay nakarating si Camila sa kwarto ni Alfred. Dala ang pinamili ng amo para sa sarili nito. Pero halos mapaupo siya na makita ang sitwasyon ng kwarto ng binata. Tao bang dumaan dito o dilubyo? Ani sa kawalan. Hindi niya napansin na nasa likuran lamang niya si Alfred at tahimik siyang pinagmamasdan. Lord, give me strength. Aniya pa, sabay na pinagdikit ang palad na nagdadasal. Hindi ka kayang tulungan ni Lord na maglinis dyan, kaya magsimula ka na. Napalingon si Camila sa pinanggalingan ng boses. Si Alfred na nagsalita. Sinamaan niya ito ng tingin pero agad rin itong binawi ang masamang titig niya at pinalitan ng pagpapakyut. Baka maparusahan naman siya ng di oras. Oo sir, sarkastiko niyang sabi kasabay ng paniningkit ng kanyang mata. Ibinagsak niya ang mga paper bags sa sahig. What the? Be careful with my things. Mas mahal pa yan sa buhay mo. Sigaw ni Alfred. Sorry sir. Sarkastiko muling tugon ni Camila dahilan para magsiakyatan lahat ng dugo ni Alfred sa kanyang katawan dahil sa sobrang inis. Are you being sarcastic, Camila? Nito habang palapit ng palapit sa dalaga. Napatras naman si Camila doon at biglang natahimik. Pipi ka naman ngayon? Muling tanong ni Alfred. Hindi Nauutal nitong sagot. Napasandalan siya sa pader at wala nang maatrasan pa. Sinandal ni Alfred ang kanyang kamay sa pader dahilan para makorner ito si Camila. Napalunok ng laway ang dalaga sa kaba. Natatakot siya. Kung ano-ano naglalaro sa isipan niya. Halikan ba siya nito ulit? Sinusubukan mo talaga ang pasensya ko, Camila? Mas lalong inilapit ni Alfred ang mukha niya sa dalaga dahilan para mas lalong kabahan si Camila. Anong balak gawin ni Alfred? Napakagatlabi si Camila sa sobrang kaba. Iniwas pa ang ulo niya para hindi yun makita ni Alfred. Pero hindi ito nakatakas sa paningin ng binata. Alfred held her closely saka nito sinihil ng halik si Camila. Mariing halik ang ibinigay sa kanya ng binata at para siyang malulunod. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nangangatog ang mga tuhod niya. She seemed to like the kiss at parang ayaw niyang huminto si Alfred. Nung isang araw lang ay halos isumpa niya ito dahil nilakaw nito ang first kiss niya. At ngayon ay halos ayaw na niya na tumigil ang binata. Ganito ba ang katindi ang karisma mo, Alfred? Mas lalong lumalim ang halik na iyon. Dahilan para mapaungol ang dalaga. Naglakbay ang kamay ni Alfred sa loob ng t-shirt ni Camila. Hinimas-himas ito makinis at maputing tiyan ng dalaga habang nakasandal pa sa pader. Nagiinit na si Camila sa ginagawang iyon ni Alfred. Mabilis itong hinubad ang damit ng dalaga na sadyang kinagulat ni Camila. Sir, stop! Ani Camila na humahangos. Hinahabol pa nito ang kanyang hininga. She can see how Alfred's desire is burning in his eyes. Why? Nagtataka nitong tanong. Hindi natin to pwedeng gawin. Sabi na lang ni Camila. Who said so? I can do whatever I want. Nagpantig ang mga tenga ni Camila sa sinabi ni Alfred. Ibibigay lang dapat ang bagay na yun sa taong mahal mo, sir. Kumunot ang ngal ni Alfred. Fuck love. Kung nakukuha naman ng pera ng lahat ng gusto ko. Kaya nga kitang naging personal maid dahil kumagat ka sa pera. Hindi ba? Ani Alfred sa kanya. Nanindig ang balahibo ni Camila at para siyang na-insult sa sinabi nito. Personal maid niyo ako, pero hindi niyo ako para usan. Alfred just smirked at her. Fine. Then, hindi rin naman ang tulad mo ang tipo kong babae.
Yun lang ang sinabi niya bago siya tinalikuran nito at iniwan mag-isa. "Visit ka?" sigaw ni Camila. Nanggagaliti siya sa inis at galit. "Nag-apply akong maid, hindi GRO." Pagwewelga ng isipan ni Camila at sa sobrang inis ay tuluyan niyang ginulo ang kwarto ni Alfred. Pero inayos pa rin niya ito pagkatapos sumupa ang galit niya. Mahirap na at baka masisante siya. Kailangan na lang niya na mag-extra careful. Sa susunod na pagkikita nila, siguradong awkward na ito para sa dalaga. Nararamdaman pa rin ni Camila ang paglalaro ng dila ni Alfred sa bibig niya, pati ang pagmasahe at pagpisil nito sa malulusog ng dibdib. Sa pagod niya ay hindi na malayan ni Camila na nakatulog na siya sa mismong kama ng binata. Balak lang naman sana niyang mahiga saglit at umidlip dahil wala naman ito, pero natuloy ang pagtulog niya. Nagising na lamang siya sa tunog na bumubuhos ng tubig sa banyo ni Alfred. Buhos iyon ng tubig na nagmumula sa shower. Maya-maya pa ay tumigil din iyon. Kumurap-kurap pa siya at kinusot ng kanyang mga mata. Binalingan niyang tingnan ang orasan sa gilid ng kama. 9:00 na ng gabi. Babangon na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo at inuluwanan si Alfred na nakahubad. Hubot-hubad ito sa kanyang harapan. Napalunok si Camila ng laway niya at hindi agad nakareact. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Oh, sorry. Akala ko tulog ka pa." Ani Alfred na hindi man lang tinakpan ang kanyang katawan. Walang nagawa si Camila kundi takpan ang kanyang mga mata. "Pwede mo naman tingnan. O baka gusto mong hawakan." Ani Alfred na tinutokso ang dalaga. Hindi pa rin nakatingin sa kanya si Camila. "Ano? Ayoko nga." Lumapit sa direksyon niya si Alfred kaya mas lalo siyang kinabahan. Wala itong saplot. "You love to, Camila," he said, teasing her. "Lumayo ka sa akin," sigaw niya habang hindi makatingin kay Alfred. Hindi nagpatingin si Alfred, bagkus ay masalo pa niyang inilapit ang bibig niya sa tenga ni Camila. "I like that." Bulong nito dahilan para magsitayo ang lahat ng balahibo ni Camila sa katawan. Hinawakan niya ang kamay ni Camila, saka ipinuwesto iyon sa kanyang matitigas sa dibdib pababa sa kanyang bicep. Napatingin siya sa binata sa ginawa nito. "Sir, ano ba?" Nauutal niyang suway. Hindi niya may paliwanag, pero there's a part of her na gustong ituloy ang ginagawa niya. "How is it? Matigas ba?" Napalunok si Camila ng laway. Todo na ang kanyang kaba. Kapag nagkataon, kay Alfred niya unang isusukong bataan na iniingatan niya. Hindi siya agad nakasagot, kaya nagsalita muli si Alfred. "Mas matigas pa ang kaibigan ko. Down there. You want to hold it?" He said, teasing her, kaya mas lalo nag-init at namula ang pisngi ni Camila. Camila tried to resist from Alfred's temptation, but he's persistent. Mabilis niyang pinaramdam sa mga palad ni Camila ang katigasan ng kanyang alaga sa ibabang bahagi. Parang nakakapaso yung nararamdaman ni Camila at nag-iinit ito. "Sir, babalik na ako sa kwarto ko." Nauutal itong sabi at akmang tatayo na sana si Camila nang higitin siya ni Alfred pabalik dito. Dahilan para maupo ng biglan ang dalaga at agad na paupo sa kanyang pagkalalaki. Pinag-aralan ni Alfred ang bawat detalye ng mukha ni Camila. Hindi niya may paliwanag kung bakit gano'n na lang ang enerhiyang pilit nagdidikit sa kanya papunta kay Camila. He sealed her with a kiss at madahan lang iyon sa umpisa, pero hindi nag-respond si Camila. Hindi siya gaanong karunong humalik, pero nadadala siya ng binata. Marahan niyang itinulak si Camila sa kama.
Wala nang pagpoprotesta pa sa mga mata ng dalaga. Bakit bigla na siya nakaramdam ng pagpapaubaya kay Alfred? Camila, I know you are a virgin and you're all mine. You are my personal maid. Pero hindi lang sa buhay ko, but also my maid in bed. You must serve me in bed, Camila. Kung gusto mong makuha ang iba pang bonuses. Camila stiffened nang marinig iyon. Ito ba ang sinabi nun ni Alfred na maaaring tumaas pa ang sweldo niya depende sa performance niya? So he meant performance sa kama? Hindi makapaniwala si Camila. Iyon ang tumatakbo sa isipan niya. Papayag ba siyang pagsilbihan ang boss niya? As a personal maid alone? O tatanggapin itong offer ni Alfred sa kanya ng extra service para kumita siya ng mas malaki? Pero, she didn't even thought about money when they did that. Bakit pakiramdam niya, gusto niya lang isuko ang sarili niyang kusa sa binatang ito? Hindi na alam ni Camila ang kanilang ginagawa. Basta nagpaubaya na lang siya na sumama sa paraiso kasama ang binata. Kinaumagahan ay nananakit pa ang hiyas ni Camila. Hindi niya kayang ihakbang ang kanyang mga paa. Pakiramdam niya ay nasira ang pagkababae niya. She needs to stand dahil siguradong marami na namang kalat ang kwarto ng amo niya. Napakurap-kurap siya nang ma-realize na wala siya sa kwarto niya. She's still in Alfred's room. Nakapalupot sa katawan niya ang puting kumot ni Alfred. Wala na binata sa tabi niya. Ganun na lang ba yun? Aniya sa sarili. Nainis siyang nagising nang wala ng binata. Wala pang sablot niya at hindi niya mahagilap kung nasan. Napatingin siya sa katawan niya. She's totally naked at nilalamig na siya gawa ng malakas na hangin na binubuga ng aircon. Parang ayaw niya lamang tumayo. Napagod sa kagabi. Iyon ang unang beses na nagkaroon ng karanasan sa sex. At isang Alfred Montemayor pa. Pero hindi pa rin lubos na mag-sink in sa utak niya that it was just another act service but in bed at bayad iyon. Iniisip niya na isa na siyang bayarang babae ngayon. Bagya siyang nainis sa sarili niya dahil hinayaan niya ang kinensiya ni Alfred kagabi. But she never protested. Ginusto niya rin iyon and she just hated to admit the fact. Tumayo siya ng dahan-dahan habang nakapulupot pa rin sa kanyang katawan ang puting kumot na iyon. Marahan niyang tinungo ang kwarto niya saka siya nagbihis sa loob. Nanghihina pa rin talaga siya but she needs to fulfill her duties as a maid today. Madami-dami na rin ang manakalat sa kwarto ni Alfred at wala sa ayos na damitan, mga nagkalat na upos ng Yossi at doon niya nakita ang mga damit niya na marasa inubad ni Alfred kagabi. Nahiya siya sa kanyang ginawa nang maalala ito. Namumula siya na lalahanin ang nangyaring iyon. Napakagatlabi siya nang maalala niya ang pagsibasib ni Alfred sa katawan niya. Good morning, Miss Camila. Pinatatawag po kayo ni Sir Alfred. Nasa private kitchen po siya. Nabingi si Camila at hindi agad nakareact. Private kitchen? May ganun sila? Anong mayroon doon? Kusina pa rin naman yun, hindi ba? Mga tanong na naglalaro sa utak niya. Sige po. Saan po yun? Sa sobrang laki pa naman bahay ng mga Montemayor. Saan niya gilapin ang private kitchen na sinasabi ng katulong na iyon? Ma'am, ihatid na kita. Iyon lang ang sinabi nung dumating na katulong. Imbis na magliligpit pa saan ang dalaga, ay napilitan lamang siya puntahan si Alfred. Kahit ang ibig sabihin pa nun ay ang kahiyang ginawa niya kagabi. Sumunod lang siya sa katulong na iyon pero hindi niya napigilan magtanong. Manang? Ano pong pangalan niyo? Tanong niya. Ako si Sela. Matagal akong ninilbihan sa mga Montemayor. Ako ang pinakamatandang katulong rito. Nakangiting sagot ng matanda.
Tumango si Camila. Ganun po ba? Ako po si Camila Rivera. Personal maid po ako ni Mr. Alfred. Sagot naman ni Camila. Alam ko. Kilala kita. Kilalang kilala kita, Miss Camila. Nagulat pa si Camila. Paano siya nalaman ito? Po? Ma'am? Naikwento ko na sa akin ni Sir Alfred. Sagot ng matanda, dahilan para mas lalo magulat ito. Naikwento po ako sa inyo? Oo. Alam mo kasi, para na akong tumayong ina ni Sir Alfred. Wala kasi ang ina niya rito. Ang ama naman niya ay minsan lang dumalo rito. Pero hindi sila close ng ama niya dahil mata pobre. Mata pobre po ang ama niya? Oo, iha. Pero ang mami niya, mabait yun. Iyon lang. Kailangan itong asikasuhin ang properties nila sa ibang bansa. Kaya may content na po iyon sa mami niya. Manang? Close po ba sila ng mami niya? Tanong muli ni Camila. Oo naman. Silang dalawa talaga ang close na close. Napangiti si Camila. Mamas boy kaya si Sir Alfred? Mabuti pa siya. Kahit papaano ay buong pamilya. May ama, may ina, at may pasobra pa. Dahil may katulong na tulad ni Aling Sela na ituring niya na parang pangalawang ina. Napakaswerte. Total opposite niya na malas sa buhay. Wala siyang ama't ina. Walang maraming buhay, walang maraming kaibigan, walang pera, at walang malaking bahay. Ang kaisa-isa na taong natitira sa kanya ay pinagmalupitan pa siya at kahit minsan ay hindi tinuring na kadugo. Naluha na lamang si Camila habang naalala niya ang kanyang mapait na buhay. Mabilis na iyong pinahid nang tumigil sila sa tapat ng isang bakal na pintuan. May pinturang itim iyon. Iha? Ayos ka lang ba? Nandito na tayo. Ani Aling Sela sa kanya. Ayos lang po ako, manang. Salamat po, Aling Sela. Napangiti ang matanda at marahang tinapik ang balikat ni Camila bago tuluyang umalis. Pinindot niya ang doorbell sa pintuang iyon. May maliit na kamera sa loob na makikita kung sino nag-doorbell sa labas. Kaya nag-beep agad iyon kay Alfred sa loob, which means there's someone outside. Agad niyang pinagbuksan ng pintuan ng dalaga. Walang malis na itong sinalubong ng ngiti habang nakatas ang kilay. Napalunok ng lawi si Camila sa sobrang kaba. Pilit niyang tinakpan ng kanyang palad ang namumula niyang pisngi. Come in. Nabasa agad ni Alfred na nahihiya ito, kaya hindi niya ito lalong tinukso. Baka mamaya ay mailang lang ito sa kanya. He acted normal as possible. Welcome to my private kitchen. Ani Alfred sa kanya. Napatingin si Camila sa buong lugar. Sobrang laki nito. Parang buong bahay na iyon nila Camila. Noong naninirahan pa siya sa tiyahan niya. She saw various kitchen tools. May 3 malalaking oven, 5 stove, at mahabang stainless na mesa. Mga nakasabit na samot-saring klaseng mga sandok, utensil, herbs and spices sa bawat glass na aparador. Makintab na makintab iyon at halos pwede kang manalimin. Wow! Ang ganda naman dito. Aniya sa isipan. Wala sa kalahati ang gamit nila sa kusina kung ikukumpara ito. Private kitchen pa lang ito, ha? Para na itong kusina sa isang high-class restaurant. Camila, marunong ka ba magluto? Tanong ni Alfred. Marunong naman. Pero hindi yung mga social na dishes na tulad ng kinakain mo, sir. Aniya sa binata. Napatas ng kilay si Alfred. You want me to teach you? Tama bang narinig niya? Si Alfred Montemayor, isang bilyonaryo na dapat ipagsisilbi niya,
ay nag-aalok na turuan siya magluto. Sigurado ka ba? Nagalang ang sagot ni Camila. Yup, but of course, may service fee. Sabi niya sa malambing na tono. Kinabahan agad si Camila sa sinabi nitong service fee. Kinutuban na naman siya na hindi yun pera kundi katawan niya. Wag na lang? Sagot niya. Ngumisi si Alfred. You know my rule, Camila. You should always obey me. Napasingap si Camila nang ilapit nito ang mukha niya sa dalaga. He placed her rough fingers on her face as he traced it papunta sa leg ng dalaga. So, let's start? Ani Alfred sa kanya. Nangatugan tuhod ni Camila. Kapalit ng pagtuturo ni Alfred sa kanya magluto ng ibang dishes ay ang service fee na hinihingi nito sa kama. Hindi pa nga nakaka-recover ang hiyas niya sa ginawa nila kagabi ay mukhang sasabak naman ito sa labanan ngayong umaga. Nang hubad ng kanyang pangitaas na t-shirt si Alfred at nalantad ang maladonis niyang katawan. Grabehan ang umbok ng muscles nito at saka ang kanyang abs. Napakurap-kurap siya at bumalik sa kanyang katinuan. Start what? Nauutal ang sagot ni Camila sa kanya. Ano ba ang ulaling gagawin? Yung extra service ba? O ang turuan niya itong magluto? Naguluhan naman siya. Naghubad na kasi si Alfred. Iniisip niya tuloy na baka mauna ang bagay na iniisip niya ngayon. Ang pagluluto. Bakit? Ano bang iniisip mo? Pangahamon ni Alfred kaya bagyang napatras si Camila. Hindi. Nagtatanong lang eh. Napakagat siya ng kanyang labi. Hindi yun nakatakas sa paningin ni Alfred. That's why he grabbed her neck and pulled her closer to him sa kamaras nitong sinilang alik. Napasingap si Camila sa gulat. Nagtagal iyon ng mga 5 segundo bago siya tuluyang binitawan ni Alfred. Nahingal siya ng kaunti nang bumitaw ito sa paghalik sa kanya. You really want my kisses? Ani Alfred sa kanya. Napapaut si Camila. Kasalanan ko pa ngayon na manirisim ko ang pagat ng labi ko? Labi ko to. Hindi ko sinabing kagatin mo rin ang labi ko. Camila, what's yours is mine. And you're all mine. Napaiwas ang tingin ng dalaga at napating sa buo niyang katawan. Magtititigan na lang ba tayo dito? Tara na. Ano ba ang ituturo mo sa akin? Tanong ni Camila. Ano ba ang gusto mong matutunan? Napaisip si Camila. Wala naman siyang alam pagdating sa mamahaling lutuin. Ang alam lang ng lutuin ay menudo, adobo, kaldereta, sinigang apaksiw at saka pakbit. At kung ano-ano pa na mga usual na lutuin. Madalas kasi siyang lususan ng tiyahin niya tuwing may bisita ito sa bahay. Akala mo naman ay piyesta ko makapagpaluto. Hindi naman niya perang nilulustay kundi ang pinaghirapan ni Camila. Hey! Suway ni Alfred dahil natahimik si Camila. Kahit ano na lang. I'll teach you how to bake instead. Maagap na sagot ni Alfred. Seriously? Marunong din ito mag-bake? Napatulala sa kanya si Camila. Matangkad kasi si Alfred. 6-footer ito, kaya sino ba naman ang hindi titingali ng literal? Nagbe-bake rin pala? Tanong ni Camila. Yes. Napawo si Camila sa isipan niya. Grabe, bukod sa mayaman si Alfred ay marami din siyang alam. Hindi siya tulad ng ibang mga bilyonaryo na lumaking may gintong kutsara sa bibig. Siguro ay inaral niya rin ang pagbibig. Bilib ka na ba sa akin yan? Halata ba? Napakamot ang ulo si Camila. Tumangutangon lang siya habang nagbibigay ng instruction si Alfred. Hindi ito mapigilang mapatitig sa mukha nito
na seryoso sa ginagawa. Ang tangos ng ilong nito, mahabang pilik mata at may kunting bigote. Napalunok siya nang dumapo ang tingin niya sa mga labi nito na hugis puso. Bakit ang gwapo mo, Alfred? Nahuli siyang nakatingin ni Alfred kaya bigla siyang napaiwas ang tingin. Ang sabi ko, panoorin mo ang ginagawa ko. Hindi yung tititigan mo ako. Gusto mo pa bang mag-bake tayo? O baka gusto mo ikaw ang masahin ko? Pagbabanta nito, napaatras si Camila at inalayo ang sarili nito. Mag-bake ka na nga. Paano ka matututo kung ganyang kakalayo sa akin? Ang kulit rin ng lahi mo, no? Walang nagawa si Camila kundi lumapit kay Alfred habang tinitingnan ito ng masama. Wala akong gagawin sa'yo hanggat hindi natatapos ng ginagawa natin. May sinabi ba kung meron? Hays. Next, maglagay tayo ng konting asin sa dry ingredients natin. Let's also pour the powdered sugar. Then mix hanggang sa mahalo ng mabuti. Here, you want to try? Natigilan pa si Camila. Try? Ako? Sure ka? Mukha ba ako nagbibiro, Camila? Pambabara nito. Oh, ani Alfred sabay abot ng rubber scraper sa dalaga. Anong tawag sa bagay na to? Tanong ni Camila. Rubber scraper yan. Pwede mong gamitin pang halo. Pero ang talagang purpose niyan is to scrap your butter mixture para simot. Pagpapaliwanag ni Alfred. Tumangutango si Camila. Ganun ba? Sagot niya habang patuloy na hinahalo iyon. Tama na yan. Let's prepare the wet ingredients. Ani Alfred sa kanya. Nagpantig ang tenga ni Camila doon at iba na naman ang nasa isip niya na marinig ang salitang wet. Wet ingredients? Yes, the eggs, vanilla and milk. Ihahalo natin sila together. Use this whisk. Ikaw ang bumati nito. Utos ni Alfred sa kanya. May bangwit ka pa rin ba dyan sa isipan mo? Aside from cherry pop-pop? Pang-aasar ni Alfred, dahilan para marang sa puki ni Camila. Bastos? Bastos me? Sino pa ba? Alam naman itong itlog na tong bastos. Iyang espada mo ang tumusok sa akin. Walang pakundangang sagot ni Camila. Ayaw mo bang batiin tong itlog? Iba ang gusto mong batihin? Pangasar sa kanya ni Alfred. Nanlaki ang mata ni Camila sa sinabi nito. Hindi tayo matatapos ito kung puro kasar. Nilibot-libot ni Camila ang buong kitchen. Bakit kaya private to? Alfred, pwede ba magtanong? Ani Camila nang tumigil siya sa tapat ng cabinet na may mga baking tools. Go on, sagot ni Alfred. Bakit private kitchen ang tawag mo dito? Masamang tiningnan ni Alfred si Camila. Don't you know what private means? Sobra naman to. Siyempre alam ko. Pero for what? Bumuntong hininga si Alfred. I love cooking. I want a personal space for my hobby. Ayaw kong may hahawak o gagamit ang pag-aari ko. Pagdidiin ni Alfred. Napalunok naman si Camila sa kanyang narinig. Ang hilig pala talaga ni Alfred sa personal. Personal made. Private kitchen? Hindi ba siya extrovert? Hindi siya going? Napaisip siya. Possessive rin pala ang amo niya. Mukhang ayaw na may ibang hahawak ng pag-aari niya. Paano na lang kaya kapag nagka-girlfriend na ito? Ganun ba? Masyado ka naman pala mapag-isa. Sabi ko na nga ba, malungkot ka eh. Paano mo nasasabi yan? Hindi mo pa ako kilala, Camila. Pwede namang manghula. Alam mo ang sabi nila, the eyes are the windows of the soul. Makikita mo sa mata ng tao kung anong klaseng tao sila. Bakit, Camila? Nakikita mo ba?
kung anong klaseng tao ako? Tanong ng binata sa kanya. Sa palagay ko, sir, ikaw yung tipo ng tao na masikreto. Wala halos na kaibigan. Loner ang peg. Pero mabait ka naman. Nakikita ko naman yun. Maliban na lang, tuwing tumutubo ang sungay mo. Ako? Mabait? I haven't done anything for you yet. Aside from having sex with you and take your virginity away. Natahimik si Camila. She blushed with the thought of it. Panira ka man ng moment, Alfred eh. Hindi no. Literal na binago mong buhay ko. Simula na nag-alok ka sa akin ng trabaho. Kahit papaano, inligtas mo ako. Niligtas mo ko, Alfred, sa mapang-alipos na kong tiyahin. Bumuntong hinig si Camila at saglit na nalungkot. Don't you have other family? Taimtim na tanong ni Alfred. Wala eh. Sabay namatay ang mga magulang ko sa aksidente. At ako lang nakaligtas. Ang tiyahin ko ang kumbukup pa sa akin, kahit napilitan lang siya. At araw-araw niyang pinapaalala sa akin kung paano ako naging pabigat sa kanya. Simula nang kupkupin niya ako. Ang lungkot naman ng buhay mo, pero paano mo nagagawang maging masaya? I have my family and all my riches, but I'm still sad. I'm still unhappy. Then here you are, who has most awful past, pero sinisika pong maging masaya araw-araw. Ang tapang mo rin ha? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Hindi nabibili ng pera ang kasiyahan. Kasi ang kasiyahan is our choice. Nasa loob natin yan. We just need to let it out. Nakangiting sagot ni Camila. Nauwi na tuloy sa heart-to-heart talk ang pag-uusap nilang dalawa. Bakit pakiramdam ni Camila ay magkaibigan na silang dalawa? Parang ang dali sa kanya na magkwento kayo, Alfred, nang walang pag-alinlangan. Seryoso niya itong tinitigan sa kanyang mga mata. Ang sabi ni Aling Sela, malapit ka raw sa mama mo. Nagbago ang ekspresyon ni Alfred nang marinig niya iyon. Stop asking questions about my mom. Bakit naman hindi? Ang sabi nga ni Aling Sela, close daw kayo eh. Kaso, kailangan niyang asikasuhin yung properties niyo sa ibang bansa. Shut up! Malamig ditong sagot. Saka dumiretso sa oven upang silipin ang nakasalang na butter. Luto na ito. Kumuha siya ng potholder sa kain upang oven. Hindi na muna nagsalita si Camila dahil mukhang wala na sa mood si Alfred. Baka biglang itapon pa nito ang cake ay sayang naman. Pagkalabasan sa oven ay langhap na langhap ni Camila ang sobrang bango nun. Nakaramdam siya ng gutom. Umagang umaga kasi ay naubos ang enerhiya niya. Tahimik lang si Alfred na minumold ang cake. Mainit-init pa ito kaya sinasaside niya muna. Pwede ka nang umalis. Nagpantig ang tenga ni Camila. What? Aalis? Hindi pa ako nakakain ng cake eh. Hindi mo ba ako bibigyan? Taas kilin itong sagot. Hindi na siya nag-isip pa kung ayos lang ba ang ganitong pakig-usap niya sa binata. Kanila lang ay pakiramdam niya ay malapit na siya kay Alfred. Ngayon ay mukhang nag-iba na naman ang ihip ng hangin. Can't you wait outside? Labas! Pagtataboy nito. Pagkatapos ng lahat-lahat, pagwiwelga ng isipan niya. Tanging naisagot ni Camila sa kalibag sa kalooban na lumabas ng private kitchen na yun. Ang sungit-sungit. Akala ko pa naman sasaniban na siya ng anghel. Pagkalabas niya ay bumangga siya sa isang matigas na dibdib. Hindi kasi siya tumitingin sa dinadaanan. Miss? Wika ng pamilyar na boses. Inangat ni Camila ang ulo niya at nakita lang naman si Aaron. Aaron? Mabilis siyang na-conscious sa ayos niya. Napakagulo ng kanyang buhok. Nakalugay lang iyon pero hindi man nakabawas
ng ganda niya. Mas lalo pa nga siyang naging maganda sa paningin ni Aaron. She looked sexy on her oversized shirt. "Camila, it's nice to see you again." Anito, saka napatingin sa kwarto na pinanggalingan ni Camila. "Bakit ka napunta sa private kitchen ni Alfred? Walang nakakapasok doon bukod sa kanya." Nagulat si Camila sa sinabi nito. "Totoo? Wala pa talaga? Kung wala pa, bakit siya pinapunta niya doon? Sigurado ka ba?" "Oo naman. I'm his best friend, remember? Kahit nga ako, never pang nakapasok doon. Ang swerte mo naman, Camila." "Talaga ba?" Hindi siya makapaniwala. Kahit ang best friend ni Alfred, never na nakapasok doon. Gusto sa pukoy ni Camila ang ulo niya. Ayaw naman niyang umasa at mag-conclude ng kung ano-ano dahil malino naman na personal maid ang role niya sa buhay ni Alfred. Napaisip si Camila, pero sa kabilang banda, alam niya na extra service lang yon for extra income. Hanggang dun lang dapat. Hindi niya dapat yun haluan ng pagmamahal dahil in the first place, katulong lang naman ang tingin sa kanya ng binata.